O yan ho ay Eros love, na yan ho ay love na makikita ho natin, alam ng maraming tao at ginagawa ng maraming tao. But that is not the love na according sa Biblia. So, Eros, romantic love or sexual love. And then, meron pong filial love or yung phileo love sa Greek. Nang ibig sabihin po ay brotherly love or friendship love. Kaya meron pong pag-iibigan ang mga magkakapatid at ang mga magkakaibigan. So that is what we call filial love. And then meron hong storge love. Yung storge, it means familial love. Ito ho ay pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa mga kapatid. So, storge love. And then, meron pong itinuturo ang Bible na love, and that is agape love. When we talk about agape love, yan ho ay ibig sabihin unconditional love, selfless love, pag-ibig na hindi nakasentro sa sarili, pag-ibig na walang kahit anong kondisyon, pag-ibig na walang salitang kung, walang at, walang papaano. Ito ay pag-ibig na libreng ibinibigay ng walang kahit anong kondisyon. So that is agape love. And agape love ay siyang pag-ibig na nais ng Diyos, matutunan ng bawat isa po sa atin at maranasan ng bawat isa po sa atin upang ang pag-ibig na ito ay siyang maihayag din ho natin sa mga taong nasa paligid ho natin. And the best example for me ng pag-ibig ng Diyos is the story of the prodigal son. Anyway, binasa na po natin yung passage kanina. So this is the story or the parable na itinuro ng ating Panginoon Kristo. Because marami pong mga religious people that time na kini-question ang kanyang treatment sa mga taong makasalanan. Dahil kasama niya kumakain ng mga makasalanan, tinatanggap niya ang mga makasalanan. So, there are religious people, specifically yung mga Pariseo, yung mga scribes, at kini-question nila yung ginagawang treatment ng ating Panginoon Kristo. And because of that, ang Panginoon ay nagturo sa kanila ng isang napakagandang parable, at yun ho ay parable about the prodigal son. Na yung prodigal son, isang anak na masuwayin, isang anak na masasabi ho natin, inisip niya lang ang kanyang sarili, at ang ginawa ho niya, ginawa niya agad yung kanyang mana, at siya ho ay nagpasya na lumayo sa kanyang poder ng kanyang ama, sa kanyang ama, at inastos po niya lahat ng meron siya, at sinayang po niya, ginamit po niya sa buhay na magugugol po niya sa lahat ng kalayawan, sa lahat ng kasiyahan, or sa lahat ng kasalanan. So ang dami niyang plano sa kanyang buhay na gagawin niya upang siya'y maging masaya, pero ang hindi niya napagplanuhan that time sa lupain na kanyang pinuntahan ay magkakaroon ng tagutom. So nung nagkaroon ng tagutom, mga kapatid, doon na ho nagsimula na siya ay mga ilangan, nagsimula na ho siyang mamasukan sa pangangalaga ng baboy, at makikita ho natin na kahit pagkain ng baboy, gusto niya na pong kainin dahil sa hirap ng kanyang buhay, dahil sa hirap na kanya hong nararanasan. Pero dumating siya sa realization, sa isang kaisipan at isang kapasyahan na babalik siya sa kanyang ama. At makikita po natin yung ama, pinipicture dito ng Panginoon Kristo ang larawan ng Diyos, na ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay mapagmahal. So yung ama, binati niya yung kanyang anak, niyakap niya yung kanyang anak, hinagkan niya yung kanyang anak, at restore niya yung relationship niya sa kanyang anak. So makikita ho natin dito ang larawan ng isang ama o larawan ng isang Diyos na ipinapakita po niya yung unconditional love. So, unconditional love or agape love ay evident. Nakikita ho ito sa ating buhay. Number one, when we respond reasonably to difficulty. Pag tayo po ay tumugon ng makatwiran sa mga nararanasan nating difficulty. Alam ho natin ang story na dito ho sa prodigal son, siya ho ay nagpaalam sa kanyang ama. Ano po yung kanyang kinuha? Kinuha niya na ho yung kanyang mana. At nung kinuha niya yung kanyang mana, ano po yung ginawa ng ama? I-divide po niya yung kanyang ari-arian. Ibinigay po niya sa kanyang bunso, at pinayagan po niya na yung kanyang bunso ay lumayo sa kanilang tahanan. Ito ho ay naglalarawan na yung ama ay tumugon po siya ng makatwiran sa difficulty, sapagkat itong kapasyahan ng anak ay hindi makatwiran, mahirap, masakit,
pero siya ho ay nag-respond ng maayos na pagtugon. So, makikita ho natin, yung ama, hindi po niya sinabi sa kanyang anak, okay anak, ikaw ay masuwayin, ang tigas ng ulo mo, sinaktan mo ako, ang tindi ng ginawa mo sa akin, buhay pa ako, kinukuha mo na yung ari-arian na para sa iyo. So dahil dyan, umalis ka na dito, huwag ka nang magpapakita muli, huwag ka nang babalik pa, wala kang kwentang anak. Hindi po ganun yung sinabi ng kanyang ama. Ang kita ho natin na yung ama sa kanyang pag-ibig, kahit ang sakit ng kanyang naranasan, kahit matinding bagyo yung kanyang naranasan, kahit difficulty yung kanyang naranasan, pinayagan po niya na maibigay sa kanyang anak yung kanyang hinihiling. And that is agape love. That is love na wala pong halong kahit anong kondisyon at pag-ibig na makikita ho natin na kahit sometimes tayo ho ay nakakaramdam ng sakit, hindi po natin papayagan na yung relationship ay basta-basta na lamang masira. Hindi tayo basta-basta magpapasya na sisirain ang relationship. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang church, kung mahal natin ang gawain ng ating Panginoon, there are times na meron ho tayong pwedeng makasakit sa atin. There are times na pwedeng tayo ho ay masaktan. May mga difficulty na tayo ay maranasan. Pero if we love this church, sa pagpapakita ng agape love, hindi tayo basta-basta magpapasya na tayo ho ay tatalikod, tayo ho ay matikwit. Because we love this church. Amen? And we will respond reasonably sa mga difficulty na mangyayari po sa gawain ng ating pong Panginoon. So, sa lahat po ng relationship sa ating buhay, mga kapatid, if we want to show or manifest the agape love, ang response natin ay reasonably. And then, second thing na makikita po natin about the agape love, it is evident when we sacrifice without complaint. Pag tayo ho ay nagsakripisyo ng walang reklamo, pag tayo ay nagsakripisyo ng walang sama ng loob, alam po ng ama na yung ginawa ng kanyang anak ay siya ay mapapanganib. Siya ay makakaranas ng buhay na masasabi ho natin mapanganib at pariwara. But pinili ho ng ama na payagan yung paglayo ng kanyang anak. Without any complaint, without any murmuring, siya po ay willing mag-sakripisyo in order to preserve the relationship. And that is good na makita ho natin sa buhay ho natin bilang isang mga mananampalataya. There are times na yung mga taong minamahal po natin, hindi masuklian yung ating ginagawang pag-ibig. There are times na yung mga taong minamahal ho natin, hindi sila umaakto sa maayos na kaparaanan. Hindi sila umaakto sa isang maayos na kapasyahan. Pero hindi po iyan reason para tayo ho ay hindi na ho magsakripisyo. Or hindi po yan reason para tayo ay magsakripisyo at the same time tayo ay magko-complain. For example na lang ho ganito, sa atin pong mga may asawa or mga mag-asawa, there are times na yung ating asawa, of course, may mga bagay na ginagawa na hindi natin gusto, hindi natin nais, hindi natin kalooban. Pero it doesn't mean hindi na tayo magsasacrifice para sa ating asawa. It doesn't mean pag tayo ay nagsakripisyo sa ating asawa ay magko-complain na tayo. Because kung merong agape love, kung merong unconditional and selfless love, kahit pa ho sabihin ho natin may maling nagawa ang ating asawa, hindi natin gustong ginagawa ng ating asawa, andyan pa rin tayo, andito pa rin tayo, willing to sacrifice, may kasiyahan sa ginagawa natin, at wala tayong complaint sa ginagawa nating sakripisyo or ginagawa nating paglilingkod para ho sa ating asawa. So that is agape love. I'm not talking about love na nakikita ho natin sa mundong ito, mga kapatid, na ang karamihang pag-ibig ay eros love lang or romantic love lang, na ang pag-ibig ho ay nakabase lang doon sa physical or sa sensual, sa sexual. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito is about the agape love, unconditional love, selfless love, na willing kang magsakripisyo at yung iyong pagsasakripisyo ay walang halong reklamo, walang halong complaint, kundi may kagalakan, may masasabi ho nating patuloy na pag-asa na maybe someday ayusin din ng Panginoon whatever the situation ang atin pong nararanasan. And then, agape love is evident when we wait patiently. Ang agape love ay mas nakikita pag tayo ay nag-aantay ng patient.
So makikita ho natin dahil sa pag-ibig ng kanyang ama, pinayagan ho niya yung kanyang anak na lumayo. And not just that, siya ho ay umasa at nag-antay sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Mga kapatid, to tell you honestly, as your pastor, as your father in the faith, according to the Bible, may mga kapasyahan po sometimes yung members na paglayo. Well, wala po akong control doon at hindi ko po pwedeng kontrolin po yun. Hindi ko po pwedeng ilagay ang sarili ko na ako ay mananakot, na ako ay magbibigay ng kung ano-anong bagay para lamang i-manipulate yung miyembro to stay with me or to stay with the church. But there are times na may mga members so na talagang yun yung nais nila, yun yung gusto nila. At kahit alam ko pa na pwedeng ikapahamak nila yon, kahit alam ko pa na pwedeng ikasira ng buhay nila yon, papayagan ko. Not because I don't love them, but because that's their choice. Because makikita po natin, ang agape love ay hindi ito nagde-demand sa'yo na kinokontrol ka. Ang agape love ay binibigyan ka ng choice. Even the Lord Jesus Christ, when He died on the cross sa Calvary, at binayaran niya ang kasalanan ng sangkatauhan, alam po niya na hindi lahat tatanggap sa Kanya. Alam po niya na may mga taong tatanggi sa Kanyang ginawang pag-ibig, sa Kanyang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Alam po yan ng ating Panginoong Kristo. Alam po yan ng Panginoon na siya'y hahamakin, na siya'y tatanggihan, na siya'y babaliwalain. Yet, ipinakita niya pa rin, ipinahayag niya pa rin sa atin na mahal tayo ng Diyos nung siya ho ay namatay para sa ating bahagi at tinubos po niya ang ating mga kasalanan upang kung tayo ay hihiling ng tawad sa Panginoon at maghihingi ng kaligtasan, mga kapatid, ibibigay po yan sa atin ng ating Diyos. So, ang tunay na pag-ibig, hindi namimilit. Ang tunay na pag-ibig, hindi nagmamanipula. Ang tunay na pag-ibig, hindi nagko-control. So if a person, if somebody na kahit mahal na mahal pa po natin, pinili niyang lumayo, pinili niyang lumisan, pinili niya ang landas na malayo sa atin, kahit alam natin ikakapahamak po niya yon, mga kapatid, babayagan po natin, pero wala tayong sama ng loob in the sense na hindi natin iisipin, okay, lumayo ka na sa akin, umalis ka na sa akin, wag ka nang babalik. Huwag ka nang babalik, huwag ka nang magpapakita sa akin. Kundi, makikita po natin ang larawan ng agape love sa buhay ng Ama na yes, pinayagan niya yung kanyang anak na lumayo sa kanya, pero He waited patiently sa muling pagbabalik ng kanyang anak sa kanyang tahanan. May mga tao na ipinagpipray natin na sana, Lord, makalapit to sa iyo. Sana, Lord, mabago na ang buhay na ito. Sana, Lord, pagpalain mo ang buhay na ito. Sana, Lord, ayusin mo ang buhay na ito. But we know for the fact na hindi natin kayang kontrolin ang buhay ng tao. Alam natin sa ating mga sarili na wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayahan para kontrolin at baguhin ang buhay ng isang tao. So the best thing na pwede nating magawa to manifest the agape love is to wait patiently. To wait patiently. Amen? So agape love is evident when we wait patiently. And when we forgive. When we forgive. Pag tayo ay nagpatawad. Nung ang prodigal son ay muling bumalik. Hindi po sinabi ng kanyang ama, bakit ka pa bumalik? May nababasa po ba kayo ganun sa story? Alam niyo po, maraming mga tao na ang tingin nila sa Diyos ay Diyos na parang ang Diyos ay may hawak-hawak na latigo na every time na ang tao ay magkakamali ay kanyang hahampelusuhin. At pag ang isang tao ay tumalikod at babalik sa kanya, ay hindi niya natatanggapin. Yun po ang tingin ng tao sa Diyos. Pero mga kapatid, that is not who God is. Hindi ganon ang Diyos. Yes, ang Diyos makatuwiran, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay hustisya, pero yung katuwiran, kabanalan at hustisya niya ay balanse sa kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at makikita ho natin mga kapatid dito sa istoryang ito, nung tumalikod yung kanyang anak, yung ama, pagbalik ng kanyang anak, kahit siya ho ay nasaktan, pinatawad niya yung kanyang anak sapagkat mga kapatid, ang agape love, pinapayagan nito, nakalimutan mo yung mga nakaraang sakit na iyong naranasan. Tutulungan ka nito upang yung mga past hurts mo ay gumaling. May mga hurts tayo sa buhay. May mga pains tayo sa buhay. May mga somebody maybe na nakasakit sa atin.
But if we will experience and manifest the agape love, ang magagawa ho nito sa buhay natin ay matutulungan tayo nito na magpatawad sa mga tao na kasakit sa atin or humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ho natin. Yan ho ang nagagawa ng agape love. We will learn to forgive. Natututunan po nating magpatawad. And then, mga kapatid, pag evident po ang agape love, makikita po sa atin, we will act generously. Tayo ho ay aakto na, tayo ho ay magiging generous. Nung bumalik ho ang anak sa kanyang ama, meron siyang mga ilang expectations na baka hindi na siya tanggapin ng kanyang ama, na baka itapil siya muli ng kanyang ama. Pero makikita po natin in the story na binasa po natin, nung pumakbang pabalik yung anak sa kanyang ama, malayo pa lang siya, at sabi po ng Bible, malayo pa lang siya, natanaw na po siya ng kanyang ama. At pinuntahan po siya, grinit po siya, niyakap po siya, inagkan po siya, sinuotan siya ng balabal, sinuotan siya ng singsing, sinuotan siya ng panyabak, ni-restore yung kanyang fellowship at ang kanyang relationship. So makikita po natin na yung ama ay nag-act po siya generously. Yung anak, nagtangka po siya. Di po ba ang naging resolution niya? Lalapit ako sa aking ama at sasabihin ko, sa aking ama, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo. Ibilang mo na lamang ako na isa sa iyong alipin. Huwag mo na ako ituring na iyong anak. Ito ho ay larawan ng mga tao, and sometimes ng mga Kristiyano, if we will apply this message, ito ho ay larawan ng mga Kristiyano na minsan iniisip po natin, parang iniisip natin, pag tayo ay nagkasala, ang kailangan natin, bayaran natin ang pag-ibig ng Diyos. No. Hindi nagpapabayad ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Hindi natin dapat bayaran ang approval ng Diyos. Because if you are a child of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, you are already loved by God and you are already approved and acceptable before God. Ikaw po ay katanggap-tanggap na sa Diyos. Ikaw po ay aprobado na sa Diyos. So yung prodigal son ay larawan, kasi nga po, kung aaralin po natin talaga po ang Bible, yung context po nito ay mga religious people. Yung mga religious people, sila ho ay legalistic yung kanilang teaching. Sila ho ay merong mga set of rules and regulations na kailangang sundin. Mga pwede at mga bawal na dapat pong sundin ng isa pong tao. Pero ipinipicture po dito ng Panginoon Kristo na ang Ama is the God of all grace. Ang Ama ay Diyos ng lahat ng biyaya. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos ng lahat ng biyaya. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, hindi natin kailangang bayaran yung kanyang approval, hindi natin kailangang bayaran yung kanyang pag-ibig. Kasi yun ho ay kanyang ibinibigay sa tao ng libre, ng walang kondisyon, ng walang kahit anong bayad. So yung prodigal son, ang nais niya, babayaran niya yung pagtanggap ng kanyang ama. Magiging isa na lamang siya bilang isang alipin. Pero mga kapatid, in the story, wala po tayong makikita na yung ama, sinabi niya, o sige, dahil tumalikot ka, kinuha mo ang iyong mana, nakuha mo ng lahat sa akin, bumalik kang muli, at nais mong maging alipin, sige, bago kita tanggapin muli bilang isang aking anak, ay kailangan mo nang magtrabaho ka sa akin ng 5 taon or 10 taon. No. Ang Diyos na ipinapakita dito ay ang klase ng Diyos na mapagbiyaya. Because agape love, matututunan po natin na umakto ng generous sa isang tao. Amen? So, ang pag-ibig ng Diyos o ang maka-Diyos na pag-ibig, hindi ho ito nagtatanim ng sama ng loob. Ang maka-Diyos na pag-ibig ay walang aklat at nakasulat doon ng mali ng isang tao. Ang maka-Diyos na pag-ibig, mga kapatid, ay bibigyan tayo nito ng kakayahan upang maipahayag natin ang pag-ibig na walang hinihintay na kahit anong kapalit. And then, agape love, mas makikita po natin ito when we serve joyfully. Sa Luke 15:32, pinakita po sa atin na yung anak po na tumalikod ay nawala, ngunit nasumpungan. Namatay, ngunit nabuhay. Ipinapakita po noon na welcome home ang anak. Muli ho siyang tinanggap ng kanyang ama. And then after ng tagpong yon,
nung pagyakap, di ba, pag-restore dito po sa anak, makikita ho natin na sila ho ang ama ay nagpatay ng pinatabang luya at sila po ay nagdiwa. They serve joyfully. So makikita ho natin ang agape love ay mas evident pag tayo ho ay naglilingkod ng may kagalakan. Many people, sinasabi ho nila, I love God, I love Jesus. Pero ang tanong, totoo po ba talaga yun? Because sometimes sinasabi natin, mahal kita Panginoon, pero again, ang agape love, walang ifs, walang but, walang how. Ang agape love, mga kapatid, is just love na perfect and love na ine-express ng kahit ano, walang kahit anong kondisyon. So many Christians, sinasabi ho natin, I love Jesus, but mahal kita Panginoon Jesus, pero wag mo itong ipagawa sa akin. Mahal kita Jesus, pero ayaw ko nang iyong pinag-uutos. Because again, sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal mo ako, gaganapin mo ang aking mga utos. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipaghiwalayin ang pag-ibig sa Panginoon at ang pagsunod sa Panginoon. Laging connected ang pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Laging connected po yan. Laging magkasama ho yan. So sometimes, sinasabi natin, mahal kita Jesus, pero wag mo itong ipagawa sa akin, or ang point ko kung gustong sabihin, mali ang attitude natin na yes, naglilingkod tayo, pero naglilingkod tayo na nasa isip natin, kaya tayo naglilingkod kasi walang ibang gagawa. Di ba there are times na kaya lang tayo naglilingkod kasi maybe walang magawa or maybe walang ibang gagawa. Alam niyo po, kung mahal natin ang Panginoon sa ating paglilingkod, walang magawa or walang ibang gagawa, gagawa pa rin tayo kasi mahal natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kahit walang sumuporta, kahit walang tumulong, kahit walang makapansin, kahit walang makakita, kahit walang pumalakpak, kahit walang magpuri, tayo ay maglilingkod ng may kagalakan kasi mahal natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran. So that is agape love. You will serve joyfully. Masaya ho ba tayo pag naglilingkod sa ating church? Masaya ho ba tayo pag naglilingkod sa ating community? Masaya ho ba tayo pag naglilingkod sa ating asawa? Masaya po ba tayo pag naglilingkod sa ating pamilya? Masaya po ba tayo pag naglilingkod sa ating mga katrabaho? Masaya po ba tayo pag naglilingkod sa ating mga kaibigan? Kasi ang nagagawa ng agape love, natututunan natin maglingkod, magsakripisyo ng walang kahit anong complaint, walang kahit anong reklamo. Ginagawa natin yon sapagkat ang pag-ibig ay hindi after sa kanyang matatanggap, ang pag-ibig na agape ay after sa kung ano yung kanyang mabibigay. At ang taong may agape love ay mas fulfill siya, mas masaya siyang nakapagbibigay kaysa siya ho ay tumatanggap. So, serve joyfully. And lastly, agape love, mas nakikita po yan when we restore those who fall. Maliwanag sa atin ng story. Ni-restore ho ba ng ama yung kanyang anak? Yes. Ano po ba yung ginawa ng kanyang anak? Kinuha yung kanyang mana, nilustay lahat ng kanyang ari-arian, ginamit sa mga bagay po na hindi maganda. At makikita ho natin, itong prodigal son, of course, siya po ay nalayo sa kanyang ama. Siya ho ay gumawa ng kapasyahan na nakasakit sa kanyang ama. At siya po ay nabuhay ng miserable. Siya po ay nabuhay ng sayang at buhay na walang kahit anong kapanatagan at kagalakan sa kanyang puso. Sapagkat pinagpasyahan po niya, pinili ho niya, lumayo sa kanyang ama at mabuhay sa buhay na makasalanan. If you are a Christian, lahat ng Kristiyano may Holy Spirit. And if you are a Christian, na every time na ikaw ay nagkakasala, walang bagabag ng Holy Spirit. You better ask yourself if kung talagang tinanggap mo si Jesus or pinagkatiwalaan mo siya bilang iyong Panginoon at sarili tagapagligtas. Because once you trusted Christ as your Savior, nanahan sa iyo ang Holy Spirit. At ano pong ginagawa ng Holy Spirit? Kinukonvict niya tayo pag tayo ay nagkakasala. Kaya every time na ikaw ay magkakasala, yes, mahal tayo ng Diyos. Papayagan po ba niya tayo magkasala? Yes, papayagan niya tayo magkasala. Hindi dahil galit siya sa atin, kundi dahil mahal niya tayo. Binigyan niya tayo ng freedom na mamili ng gusto po natin. At pag mas pinili nating mabuhay sa kasalanan, I would like you to know na ang gagawin ng Holy Spirit, gagawin ng miserable ang ating buhay.
hindi tayo makakaramdam ng kahit anong fulfillment, satisfaction, joy, and peace na nais ibigay sa atin ng ating pong Panginoon sa Kristo. So, yun ho ang ginawa ng prodigal son. Lumayo siya, sumablay ho siya, and how many of us, na kung tayo po ay magiging honest, maybe tayo ay nabubuhay sa kasalanan, maybe kagaya ng prodigal son, nakasama ho niya mga citizen of that country, maybe tayo rin ho ay nabubuhay sa buhay na alam natin na nasa maling fellowship na tayo. Na alam natin na tayo ay hindi lang basta nakikisama na rin tayo minsan. So kung tayo ho ay nabubuhay na malayo sa lugar ng Panginoon sa atin, nabubuhay tayo doon sa kalooban ng diablo sa atin, because alam niyo po si Satan, napakatalino ho niya. Napakagaling po niya. Kaya niyang mag-paint ng imagination sa iyong kaisipan upang ikaw ay makapagpasya ng wala ang Diyos. Yan ang laging gusto ng diablo sa iyong buhay. Ikaw ay magpasya minus God. Dahil pag nagsimula ka na magpasya ng wala ang Diyos, alam na po ng diablo na madadala ka na niya doon sa trap upang ikaw ay mapariwara at ikaw ay maging miserable. Pag si Satan ay nagbigay ng mensahe, ang lagi niyang binibigay sa atin yung unang bahagi ng mensahe. Hindi niya na ibibigay sa atin yung ikalawa o dulong bahagi ng mensahe. Sa iyo na lang yan ang iyong mararanasan. Kaya ang laging ibibigay sa atin ni Satan na mensahe, pag ginawa mo ito, maganda ito, dito ka sasagana, dito ka payayamanin, dito ka pagpapalain, magagawa mo lahat ng iyong kagustuhan, pwede mong masunod lahat ng iyong nais. At kung ano man yung iyong gagawin, walang consequence. Walang bunga yan. Ganun kagalit sa Satan. Kaya nung prodigal son, nalayo na po siya. Ang isa sa hindi niya napagplanuhan, kagaya ng sabi ko po kanina, magkakaroon ng tagutom sa lupang iyon. Kaya nagsimula siya maghirap at nagsimula siya na kahit pagkain ng baboy, gusto niya na pong pagkainin. Hindi yan ang kalooban ng Ama sa kanyang mga anak. Hindi yan ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Do you believe in that, mga kapatid? Ang nais ng Diyos, tayo ho ay kanyang makasama, at ang nais ng Diyos, tayo ho ay kanyang pagpalain. Pero kung tayo man ay nalayo, nalihis, natalikod sa Kanya, my prayer to every one of us, tayo ho ay bumalik sa Diyos, tayo ho ay bumalik sa ating Ama, sapagkat wini-welcome niya tayo, inaantay niya tayo na bumalik sa Kanya. Dahil siya lamang ang may kakayahan na baguhin ang ating buhay, i-restore ang ating mga pagkakamali, i-restore ang ating mga pagkakasala. So agape love is evident when we restore those who fall. How about us? How about us? Pag may member na natalikod, nagkamali, nalayo at bumabalik, andito ba tayo para batiin? Andito ba tayo para yakapin? Andito ba tayo para mahalin ang miyembro na yun na bumalik? Because yun yung ginawa ng Father. Nagpapakita ng kanyang pag-ibig. How about yung mga taong hindi nakakilala kay Lord pero sila ay nakakilala sa Panginoon, na sila ng gospel, dating nawawala, ngunit ngayon ay nasumpungan. Andito ba tayo para sila yakapin? Andito ba tayo para sila ay welcome? Andito ba tayo para sila ay tulungan? Na lumago sa relasyon sa Panginoon. Lumago sa kanilang pananampalataya. And I would like to end this message sa point na ito. How many of us, gaano karami sa atin pinagdududahan natin ang pag-ibig ng Diyos? Maybe kaya natin pinagdududahan ng pag-ibig ng Diyos sapagkat yung pag-ibig ng Diyos, ikino-compare natin sa pag-ibig natin. When we talk about agape love, unconditional love of God, ito ho ay masyadong malayo sa pag-ibig ng tao. Sapagkat mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi po naka-base kung tayo ho ay karapat-dapat. Hindi ito naka-base sa ating ginagawa. Ang pag-ibig ng Diyos ay naka-base sa kanyang character. So there are times na hindi natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos or hindi tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos because maybe maraming tao sa paligid natin na hindi natin nararamdaman yung kanilang pag-ibig. Tama ho ba mga kapatid? We compare the love of God sa pag-ibig ng tao sa ating buhay. Pag hindi natin naramdaman yung pag-ibig ng ating anak, ng ating magulang, ng ating asawa, or ng mga taong minamahal natin, sometimes iniisip natin na parang ganun din ang Diyos na hindi niya tayo mahal. But that is wrong because
Kaya gusto ko pong i-point out dito, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Because once you don't understand and realize na inibig ka ng Diyos, magiging miserable ang iyong buhay. Hanggat hindi mo nare-realize or nauunawaan na may Diyos sa langit, a personal God na umibig sa iyo, na nagmamahal sa iyo unconditionally no matter what, mahihirapan tayong mabuhay ayon sa pag-ibig. Because, mga kapatid, sabi nga ni John, we love Him because He first loved us. Kung hindi natin maintindihan na inibig tayo ng Diyos, or hindi natin mararamdaman na may Diyos na nagmahal sa atin, mahihirapan tayong mabuhay ng buhay na tayo po ay umiibig. Huwag nating isiping wala tayong kwenta. Huwag nating isiping wala tayong kabuluhan, wala tayong halaga. In the sense na tayo ay makasalanan, yes, tayo ay makasalanan. Pero gusto ko pong makita natin yung halaga natin sa kalagayan na nung tayo ho ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung wala kang halaga, bakit ang Diyos pinayagan niyang ipadala yung kanyang anak at yung anak, ang Panginoon sa Kristo, ay namatay para sa iyong bahagi at tubusin lahat ng iyong kasalanan? Kung meron man tayong value, ang value natin ay yung ma-realize natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. May Diyos na umiibig sa atin. Do you believe in that, kapatid? Amen. Because kahit anumang bagyo na dumating sa iyong buhay, kahit anumang mga difficulty na dumating sa iyong buhay, as long as you know, nakikinig po ba kayo mga kapatid? As long as you know na mahal ka ng Diyos, unconditionally, no matter what, walang bagyo na yung pagkadaanan na hindi mo makakayanan. Walang pagsubok na hindi mo malalampasan, walang problema na hindi masusolusyonan hanggat nare-realize mo and you really believe na mahal ka ng Diyos. Sabi ko nga, mas maintindihan natin na ang Diyos mahal tayo kung makikita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang dahil minamahal niya tayo, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase sa kanyang character. It is who He is. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay parang alon. Maniwala ka man sa hindi sa alon, ang alon po ay darating at darating. Hindi mo mapipigilan. Maniwala ka man sa hindi, kapatid, na mahal ka ng Diyos. No matter what, unconditionally. Hindi mo mapipigilan ang pag-ibig ng Diyos. Now, the last point, sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin, nung namatay si Kristo at binayaran lahat ng ating mga kasalanan, hindi siya nag-demand sa kahit sino. In the sense na hindi ho siya nagmamanipulate. Binigyan niya pa rin ang tao ng choice. So ang tao, pwede siyang tanggapin at pwede siyang tanggihan. But once a person reject the Lord Jesus Christ, there are consequences. And the consequences, mga kapatid, is a life na pag ang isang tao ay namatay sa kanyang appointed time, siya ho ay walang hanggang maihiwalay sa Diyos. Yun ho ay magpawalang hanggang consequential. But once a person accepted the Lord Jesus Christ, you know what you will experience? Ikaw ay seselyuhan bilang isang anak ng Diyos. Ang iyong pangalan ay maililista sa libro ng buhay. You know what? That is one of the greatest blessing na meron tayo. Yung pangalan natin nasa libro ng buhay. We are named by God. We are not just numbered by God. Pagdating natin sa langit, hindi tatawagin ng Diyos, nasan si number 19? No? Tatawagin ng Diyos, nasaan si Albert Bordones? Dahil kilala tayo ng Diyos. Once you get saved, you have the Holy Spirit in you. Ang Holy Spirit ang gagabay sa iyo, tutulong sa iyo upang ikaw ay magbago at makita sa iyong buhay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Magbibigay sa iyo ng kakayahan upang gamitin ng Panginoon. Lahat tayo ay nais gamitin ng Diyos. Kaya ang Holy Spirit ang nagbigay mo sa atin ng spiritual gifts upang sino man tayo, ano man tayo, if we are a child of God, gagamitin tayo ng Panginoon. And we are God's workmanship. We are valuable before God. Tayo ho ay may halaga sa Panginoon dahil tayo ang masterpiece ng atin pong Panginoon. And in this life,
pag natapos na ho ang lahat, pag dumating na ang appointed time ng ating kamatayan, sapagkat hindi tayo inilagay ng Diyos sa mundong ito para mag-stay sa mundong ito, inilagay tayo ng Diyos sa mundong ito because we have the assignment, nais ng Diyos gamitin ang ating buhay for His glory, for His purpose, mga kapatid, for His honor. At nais po ng Diyos, after tayong kunin sa mundong ito, ay kukunin niya tayo at makakasama niya tayo upang maranasan natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig. Tayo po tayong lahat for a short prayer. Our Father in heaven, thank you so much, Lord. Dahil this morning na-realize namin ang iyong agape love. Walang ifs, walang buts, and walang ends. Lord, salamat